Breaking news, mga bansa sa Asya, kabado sa kakaibang ikinikilos ng China at Taiwan, ginawan pa ng replika para pagsanayan ang paglusob dito. Mga kababayan, lalo pang tumitindi ang tensyon sa Asya. Habang lalong nagiging agresibo ang mga hakbang ng China, nababahala na ang mga kalapit nitong bansa. Bukod pa rito, lumabas ang ulat na nagtayo pa umano ang China ng replika ng ilang lugar sa Taiwan bilang bahagi ng pagsasanay para sa posibleng operasyon sa hinaharap. Ano nga ba ang tunay na nangyayari at bakit ito ikinababahala ng buong region? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Ngayon ay July 22, 2026. Nababahala na ang Foreign Minister ng Australia sa mga ikinikilos ng People's Republic of China nitong mga nagdaang araw. Yan ang lantarang sinabi ng Australian official nang bumisita ito sa Pilipinas. Hindi lamang niya tinukoy ang mga aktibidad ng mga barkong Chino, kundi espesipikong binanggit din niya ang ginawa ng mga Chinese Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. And we remain concerned about destabilizing and dangerous conduct in the South China Sea, some of which the Philippines Coast Guard knows too well, including the actions by Chinese vessels towards Philippines vessels we witnessed yesterday morning. Kasabay nito, nanindigan ang Foreign Minister ng Australia na suportado nila ang Pilipinas at ang mga international law patungkol sa karagatan. 10 million Australian dollars din ang ipinangakong ibibigay ng kanyang bansa para sa pagpapaunlad ng drone technology ng Pilipinas. At habang nasa Pilipinas, nagkaharap ang Australian Foreign Minister na si Penny Wong at ang Foreign Minister ng China na si Wang Yi. Ayon kay Wong, kinausap niya si Wang Yi patungkol sa pag-aalala ng mga kapitbahay na bansa tungkol sa ballistic missile test na ginawa ng China noong July 6. Kung saan nagpalipad ang China ng isang submarine-launched ballistic missile mula sa isang nuclear-powered submarine patungo sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa mga eksperto, isa itong JL-3 missile na may kakayahang magdala ng nuclear warhead at may tinatayang saklaw na mahigit 10,000 kilometers. Maraming mga bansa sa Indo-Pacific na naniniwalang hindi ito isang friendly gesture. Bukod dito, inisyu rin ng Australian Foreign Minister ang napapadalas na hidwaan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Hindi naman naisapubliko ang naging sagot ng China sa isyong binuksan ni Wong. Pero ayon sa Chinese Ambassador to the Philippines, ang nangyaring sakitan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard kahapon sa Ayungin Shoal ay bunsod umano ng hindi pagkakaunawaan. Ayon sa Chinese Ambassador, nakita daw kasi ng mga Chinese Coast Guard na tila may ginagawa o kino-construct sa BRP Sierra Madre, kaya nagtungo ang mga Chinese Coast Guard doon para tingnan. Ipinaalala ng ambasador na mayroong kasunduan ang Pilipinas at ang China na wala ng kahit anong gagawin para sa lumang barko na yon. Umayag umano ang China at Pilipinas sa resupply mission sa BRP Sierra Madre, pero hindi ang anumang construction o pagkukumpuni o pag-aayos sa barko. Pero tila hindi daw nagustuhan ng mga Pilipinong Navy ang pag-uusisa ng mga Chino, kaya nangyari ang hindi inaasahan. Especially the spirit of the agreement, no new construction, no change of the status quo. At tungkol naman sa issue ng video na unggoy, no comment ang ambasador dahil hindi naman daw nila namomonitor ang bawat galaw ng mga media sa China. Hindi rin daw ito ang opisyal na posisyon ng China patungkol sa Pilipinas. It's just media's action, and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. Cannot ask each media, each video, each article, each paper, to try to control. No. And also, I think we don't have any comment on that. That's the position. Actually, when we say we don't have comments, that's our position. Gayunman, hindi nagustuhan ng US Ambassador to the Philippines na si Lee Lipton ang ginawa ng China. Sa katunayan, naglabas pa si Lipton ng official statement na kinukundina ng Amerika ang ginawa ng mga Chinese Coast Guard. Sa Taiwan naman,
Muling nanawagan ang Taiwanese President na si Lai Ching-te para labanan ang binansagan nilang Red Terror ng China o ang lumalawak na otoritarianismo ng China. Ganon din ang kampanya nito para sa maling impormasyon, mga bantang militar at matitinding diplomatic pressure laban sa Taiwan. Iginiit ni Lai Ching-te na ang kinabukasan ng Taiwan ay dapat pagpasyahan ng 23 milyong mamamayan ng Taiwan, anuman ang kanilang pinagmulan o kung kailan sila nanirahan sa demokratikong islang ito. Sila lamang at hindi ang China ang may karapatang magpasya para dito. At bagaman ipinasara ng bansang Papua New Guinea ang Taiwanese Embassy sa kanilang teritoryo dahil hindi nito kinikilala ang Taiwan bilang isang independenteng bansa, nanindigan pa rin ang kasalukuyang administrasyon sa Taiwan na malaya sila mula sa anumang impluensya o otoridad ng China. Maliban sa Papua New Guinea, nakumbinsi din ng China ang bansang Mongolia na huwag kilalanin ang kalayaan ng Taiwan bilang isang bansa. Pumayag ang Mongolia na gawin ito sa halagang $20 billion na halaga ng kalakal, investment, release ng tren at LNG projects. Sa ngayon, nakapokus ang Taiwan sa pagpaparami ng drone production bilang paghahanda kung sakaling sumiklab ang digmaan ng Taiwan at China. Batay kasi sa mga digmaang nagaganap ngayon sa mundo, naniniwala ang Taiwan na ang drone technology na ang bagong mukha ng global warfare. Ang kumpanyang Thunder Tiger sa Taipei ang nangunguna sa pagbuo ng mga first-person view or FPV drones at mga unmanned sea vessel na kayang magdala ng mga pampasabog sa dagat. Ipinagmamalaki ng Taiwanese company na ito na kaya nilang bumuo ng fortress ng mga drones laban sa China at higit sa lahat, wala silang ginagamit na anumang pyesa galing sa China sa kanilang mga ginagawa. Ayon sa kumpanyang ito, umaabot sa 2,000 attack drones ang nagagawa nila kada buwan at target ng pamahalaan na magkaroon ng 100,000 attack drones pagdating ng taong 2028. Pero aminado ang Taiwan na hindi pa rin ito sapat kumpara sa daan-daang stealth fighter jet, mga makabagong missile system at lumalaking hukbong pandagat ng China. Sa katunayan, naglabas kamakailan ang China ng video na nagpapakita ng kanilang investment sa drones, laser weapon at hypersonic missiles. Bukod dito, naglalabas din ang PLA ng mga video sa social media na nagpapakita kung ano ang pwedeng mangyari o maging itsura ng digmaan sa Taiwan. Ang China ngayon ang nangunguna sa pandaigdigang industriya ng paggawa ng drone. Gayunman, ayon sa Taiwan, layunin pa rin nila na gawing matatag ang kanilang bansa, palibutan ng napakaraming mina, drones at iba pang pangdepensa ang buong isla para mahirapan ang mga Chino na pasukin ito. Ang tawag dito, Hellscape Strategy, isang strategy ng mga military expert sa US. Ang ideya ng Hellscape ay gawing napakahirap lusubin ang Taiwan, hanggang sa maisip na lang ng China na hindi nasulit ang pagsalakay. Depende yun sa pondo, pero kung sapat ang dami ng drone at magagamit ito ng maayos, pwede itong magdulot ng matinding kaguluhan at gawing napakahirap ng paglusob para sa China. Sa kabila ng matinding preparasyon ng Taiwan para sa posibleng paglusob ng China, pinagsasanayan na rin ngayon ng China ang paglusob sa Taiwan. Batay sa nakita ng mga satellite, nagtayo ang China ng mga replika ng mga fighter jet at barkong pandigma ng Estados Unidos at Taiwan sa gitna ng disyerto. Pagkatapos, binomba nila ang mga ito bilang bahagi ng kanilang pagsasanay militar. Gumawa rin ang militar ng China ng replika ng Presidential Office ng Taiwan at iba pang mahahalagang gusali ng pamahalaan para sanayin ang kanilang mga sundalo sa pagsalakay sa kabisera ng bansa. Isa ito sa pinakamalinaw na senyales na inihahanda na ni Pangulong Xi Jinping ang kanyang militar para sa posibleng pagsalakay sa Taiwan, kabilang na ang senaryo kung sakaling makialam ang Estados Unidos. Ito ang Yokosuka Naval Base ng Japan, ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa Indo-Pacific. Napakahalaga ng base militar na ito kung sakaling tumulong ang Estados Unidos sa depensa ng Taiwan. At ito man ay ginawan din ng eksaktong replika na itinayo ng China sa kanilang disyerto. Kasama rin ang 3 replika ng Arleigh Burke-class destroyers, isa sa mga pinakamahalagang barkong pandigma ng US Navy. Makikita rin ang isang malaking bunganga sa lupa na pinaniniwala ang dulot ng pagsabog ng isang ballistic missiles.
Nagtayo rin ang China ng replika ng Suao Naval Base ng Taiwan. Bagaman hindi ito ang pinakamalaking naval base ng Taiwan, isa ito sa iilang base na nasa eastern coast ng isla. Mas malayo ito sa mainland China at napapaligiran ng matataas na kabundukan, kaya mas mahirap itong targetin kung sakaling magkaroon ng pagsalakay. Pero ito man, pinaghahandaan din ng China. Pero hindi lang hukbong dagat ang pinaghahandaan ng mga Tsino. Pinag-aaralan din nila kung paanong wasakin ang depensa ng Taiwan sa himpapawid. Makikita sa satellite images ang mga runway sa Taklamakan Desert na puno ng mga marka ng pagsabog. Katabi ng isa sa mga runway ay ang dalawang hanay ng mga replika ng F-22 fighter jets at makikita ring 4 sa mga ito ang winasak sa isinagawang pagsasanay. Mayroon ding mga replika ng F-16 at F-35 fighter jets. Pero ayon sa report, ang pagpipigil sa depensa ng Amerika at Taiwan ay unang yugto pa lang ng plano ng mga Tsino. Kapag nakalapag na ang People's Liberation Army sa Taiwan, ang pagsakop naman sa pamahalaan ng bansa ang susunod na pinakamalaking challenge. Batay sa satellite image, nagtayo ang China ng 2 replika ng bahagi ng Bohai Special Zone na nasa Taipei, kung saan matatagpuan ang mga pangunahing tanggapan ng pamahalaan. Kasama pa nga sa ikalawang replika ang mga lansangang nag-uugnay sa iba't ibang gusali ng gobyerno. Ayon sa mga eksperto, itinayo ang mga ito upang magsanay ang mga sundalo sa pagsalakay at pagkuha ng kontrol sa kabisera ng Taiwan. Noong 2015, naglabas pa ang China ng isang training video na nagpapakita ng kanilang mga sundalo na nagsasagawa ng ganitong uri ng operasyon. Bagaman wala pang palatandaan na agad nasasalakayin ng China ang Taiwan ayon sa Intel reports, ipinapakita naman ng lawak at sopistikasyon ng mga ginawang military replicang ito ang paghahanda ng kanilang militar kung sakaling maglunsad na ng pag-atake. Samantala, umalma naman ang Japan sa pag-eensayong ginagawa ng China. Hindi lang kasi nila ginagawa ang pag-eensayo sa kanilang teritoryo, kundi nakakaabot pa sila hanggang sa teritoryo ng Japan. Ayon sa Japanese Defense Ministry, namataan ang 2 Chinese missile destroyers, isang Chinese supply ship at isang Russian frigate sa karagatang sakop mismo ng Japan, malapit sa Okinotori Island. Dahil dito, nagpadala ng mensahe ang Japan sa China at sinabing ang ganitong aksyon ay pagpapalala ng sitwasyon sa region. Pero sumagot ang China at sinabing hindi daw nila kinikilala na bahagi ng Japan ang paligid ng Okinotori dahil hindi naman daw maituturing na isla ang Okinotori kundi isa lamang malaking bato. Nagbabala din ang China sa Japan na tigilan ang militarismo, iwasan ang pagbuo o tumanggap ng nuclear weapon mula sa ibang bansa dahil kung hindi, magbabayad umano sila ng mahal. Hinihikayat ko ang mga otoridad ng Japan na ihinto na ang pagpapatuloy sa maling landas at huwag matigas ang ulo na sumasalungat sa pangkalahatang takbo ng usaping nuklear. Simula nang maupo si Takaichi sa pwesto, ibinunyag ng mga right-wing sa Japan ang kanilang intensyon na buhayin ang militarismo, kumalas sa 3 non-nuclear principles, maghangad na magkaroon ng mga nuclear weapon at magmadali sa maling landas. Kung magmamatigas ang mga otoridad ng Japan sa kanilang maling kalkulasyon sa usaping nuklear, isusulong ang pag-revise sa 3 non-nuclear principles at magde-deploy ng mga sandatang nuklear ng kanilang mga kaalyado sa Japan. Hindi lamang nila hinahamon ang post-war international order at ang pandaigdigang kasunduan laban sa nuclear non-proliferation regime, kundi nilalabag din nila ang kanilang paninindigan sa kapayapaan. Sinusuway ang nais ng mga mamamayang Hapones at sa huli, magbabayad sila ng mahal dahil dito. Batay naman sa pinakahuling survey sa Asia, lalong nababawasan ang tiwala ng mga Asyano sa China. Dito lamang sa Pilipinas, ayon sa Okta Research, 64% ng mga Pilipino ay walang katiwa-tiwala sa China. Mas mataas ito ng 9% kumpara noong unang quarter ng 2026. Ibig sabihin, 14% pa rin ng mga Pilipino ang may tiwala sa China, habang 21% naman ang hindi makapagpasya. Habang patuloy na lumalawak ang paghahanda ng China sa larangan ng militar at tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific, lalong nagiging mahalaga ang bawat hakbang na ginagawa ng mga bansang nasa region. Hanggang ngayon ay wala pang nagsasabi na sigurado na magkakaroon ng digmaan. Pero ipinapakita ng mga pangyayaring ito na hindi na lamang ito usapin ng salita at diplomasya, kundi paghahanda na rin para sa anumang posibleng mangyari. Kayo,
Sa tingin ba ninyo, ang mga hakbang na ito ng China ay bahagi lamang ng normal na paghahanda ng kanilang militar? O isa na ba itong malinaw na senyales na nalalapit na ang pagsalakay ng China sa Taiwan? Maraming salamat sa panonood mo. Kung nagustuhan mo ang video, pakipindot naman ang like at subscribe. Libre lang po yan, walang hidden charges. At para lagi kang updated, i-click mo na agad itong kasunod na video sa screen. Kita-kits tayo doon. God bless!